The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 30. Sinalubong ni Reyna ang mga titig ni Trisha. No one is trying to snatch your boyfriend, Trisha. You better stay away from him. Let go of my arms. What's going on? Mula sa pinanggalingan ng pinto ni Trisha ay lumabas buhat doon si Froilan. Katulad ni Trisha ay bagong ligo rin ito at bihis na bihis. Gusto na rin magtanong kay Froilan kung bakit nasa mansyon pa ito ngayong araw ng pagtatabas ng mga tubo. Pero sapat na ang natuklasan niya upang huwag na magsalita. Kaagad binitawan ni Trisha ang braso niya. It's nothing, darling. We're just talking. Naglakad ito palapit kay Froilan saka inilingkis nito ang mga kamay sa braso ng binata. Reyna, wait. I have important meeting at 2 o'clock this afternoon sa Manila and really have to go now. Pwede ba ikaw muna bahala sa tubuhan? Si Froilan na nakatitig sa kanya sa namumulang braso niya na mahigpit na hinawakan ni Trisha. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pag-iigting ng mga bagang nito. Kung para saan yon ay hindi niya tiyak. Sure. Tipid na sagot ni Reyna. Iniwasan ng mga titig ng binata. Kaagad din siyang tumalikod sa mga ito at nagmamadaling tinalunton ang hagdan pababa. Hindi niya gustong tingnan na may ibang babaeng nakalingkis sa braso ni Froilan. Nasasaktan siya. Nagsiselos siya. Gusto niyang magalit pero kahit yatas ang anggulo siya sa atin ay wala siyang karapatan. Iha, gusto mo bang ipaganda muna kita na makakain bago ka magtungo sa tubuhan? Sabi ni Yaya Dolores niya. Yes po, please. Sabi ni Ruby ay sumakit daw ang ulo mo kahapon kaya maaga kang nagpahinga. Kamusta ang pakiramdam mo, Iha? Ayos na po ako, Nanay Dolores. Nagpapasalamat siya at nagsabi ng kasinungalingan si Ruby. Paghahatiran sana kita ng hapunan pero hindi gusto ni Froilan na istorbohin ang pagpapahinga mo. Ganun ho ba? Mabilis siyang tumalikod dito upang itago ang pait sa maganda niyang mukha. Natural, ayaw siyang istorbohin ng lalaki dahil narito sa mansyon ang totoong kasintahan nito. Marahil ngayon ay tapos na ang papel niya sa buhay ng lalaki. Hindi na siya kailangan ni Froilan sapagkat meron ng pupuno sa pangangailangan nito bilang lalaki. At si Trisha iyon. She already proved it. They both came from the same bedroom, of course. Hindi siya tanga para hindi malaman kung anong ginagawa ng babae at lalaki sa loob ng isang silid, lalo pat nakatakda ng magpakasalamang ito. At last night, Froilan didn't bother to come to her room. May sarili naman itong susi at kayang-kaya nitong itulak ang pinto kahit hinarang pa niya ito ng maliliit na cabinet. But Froilan chose not to. He doesn't want to sleep with her because Trisha was already there. She bit her lower lip just to suppress the emotion that wanting to devour her whole system. Mabilis niyang binuksan ang ref. Anong gusto mong kainin, Iha? Kahit ano na po, Nanay Dolores. Nagpapasalamat siya at hindi siya napiyok nang sabihin iyon. Kumuha siya ng baso sa loob ng cabinet, saka nagsalin ng malamig na tubig pagkatapos ay nilagok ang laman niyon na tila siya uhaw na uhaw. If only water could flush the jealousy in her chest. Malamang ay nalunod iyon sa dami ng tubig na nainom niya. Iha, baka hindi ka na makakain niya sa dami ng tubig na naiinom mo. Humarap siya sa matanda at nginitian ito. Uhaw lang po talaga ako, Nanay Dolores. Nabanggit nga pala ni Carding kahapon na baka manganak ng anumang araw, ngayong linggo ang 2 kabayo. Gusto ko sanang sabihin kay Froilan kagabi pa pero hindi na humiwalay sa kanya ang babaeng bisita niya. Ako na lang po magsasabi sa kanya mamaya pagbalik niya. Bakit? Saan ba siya pupunta? Ang yaya niya ay tumigil sa paghihiwa ng sibuyas. Sa Manila po, Nanay Dolores, and I'll be back as soon as I can. Mula sa bukanan ng komedor ay sumulpot buhat doon si Froilan, ang mga matay nakatitig sa kanya. At nakausap ko ng doktor sa nalalapit na panganganak ng 2 kabayo. Kung ganun ay maigi,
makakasiguro tayong malusog ang isisilang ng mga alaga nyo. Sabi ng matanda. Tiyak na po yan, Nanay Dolores. Si Fräulein ay hindi hinihiwalay ang pagkakatitig sa kanya. Let's go, darling. You'll be late to your meeting. Wika ni Tricia na sumunod kay Fräulein. Nakangiting ikinawit ang sariling braso sa braso ni Fräulein. Nagsulubong ang kilay niya. Kung ganun ay kasama pala nito papuntang Manila sa Tricia. Akmang lalapit sa Fräulein sa kanya nung magsalita siya. Sige na, Fräulein. Kumayak na kayo't baka mahuli pa kayo sa dadalohan yung mahalagang pagpupulong. Sabi ni Reyna na mabilis tumalikod dito upang muling uminom ng tubig. Si Fräulein ay napabuntong hininga na nilisan ang komedor. Si Nanay Dolores naman ay matamang tinitigan ng alaga. Ayos ka lang ba, Iha? Opo naman. Sigurado ka ba, Reyna? Opo. Nagpakawala ng marahas na hangin ang matandang babae bago nagpatuloy sa ginagawa. Nagpapasalamat siya at hindi na nito muling nagtanong pa. Dahil kung hindi ay baka tuluyan siyang bumigay. Pasado 2:00 na ng madaling araw nang maulinagan na Rina ang tunog ng mamahaling sports car ni Fräulein. Ang totoo ay sinasadya niyang huwag isara ang glass sliding door sa may balkonahe niya. Nang sa gayon ay marinig niya kaagad ang pagdating nito. Pumangon siya buhat sa kama at dahan-dahang lumabas ng balkonahe. Aminin man niya ay hindi, ay kanina pa niya hinihintay ang pagdating ni Fräulein. Kung sa bagay ay nakasanayan na niyang manatiling gising hanggat hindi nakakauwi ang lalaki. Isa pa'y nag-aalala rin siya na baka napapaano ito sa daan. Pero mukhang wala namang nabaling, mang bahagi sa katawan nito dahil nakakabalik pa ito ng mansyon. Natural ay kasama nito si Tricia. Walang meeting na tumatagal hanggang 2:00 ng madaling araw. Nagingit-ngit ang kalooban ni Rina. Nag-overtime. At kailangan kasama pa nito si Tricia. Nagpupuyos ang dibdib na Rina. Hindi niya gustong isipin kung saan nanggaling ang mga ito ng ganitong oras na nakauwi. Nakita niyang bumaba ng sasakyan si Fräulein. Umikot ito sa kotse pagkatapos ay pinagbukas ng pinto ng sports car ang sakay nito. Narinig niya ang hagik-hik ni Tricia. Lasing ba ang babae? Come on, Tricia. Narinig pa niya yung sabi ni Fräulein. At nang dumungaw siya ay nakita niyang inalalayan nito ang kasintahan palabas ng kotse. And then all of a sudden, Reyna sucked her own breath and she saw them kissing. Kamuntikan pa niyang mahulog ang paso ng bulaklak sa biglaang pag-atras niya. Ipinagpapasalamat niya at madilim sa parting kinatatayuan niya. Kung lumikha man ng ingay, ang nasagi niyang paso ay duda siya kung narinig iyon ng dalawa. As they were busy kissing each other. Mabilis si Reyna pumasok sa loob ng silid niya at marahang hinila pasara ang glass sliding door. Doon pa lamang siya tila nakahinga. Napahawak siya ng sariling dibdib. Hayon na naman ang pagkislot ng sakit sa bahaging iyon. Nasasaktan na naman siya. Nagdurugo ang puso niya. Kung bakit pa kasi niya hinintay ang pag-uwi ni Fräulein. Kung bakit pa kasi siya lumabas ng balkonahe. Di sana'y hindi siya nasasaktan ngayon. Pakiwari ni Rina ay pinipiga ang dibdib niya sa pananakit niyon. Ang lalamunan niya ay tila nagbabara sa pagpipigil niyang huwag maiyak. Bumalik siya sa kama at namaluktot na niyakap ang sariling unan. Ang unan na ginagamit ni Fräulein sa tuwing natutulog ito sa silid niya. Subalit hindi na rin yata iyon magagamit ng lalaki dahil katabi na nito sa pagtulog ang nobya. Batid niyang mababaw ang mga luha niya kaya kahit ayaw niyang umiyak ay kusang pumapatak ang maalat na likido mula sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya mawari kung ano ba talaga ang papel niya sa buhay ni Fräulein. He have told her that he missed her. At nararamdaman din niya iyon lalo pa sa tuwing hinahalikan siya nito at sa tuwing inaangkin siya ni Fräulein. Subalit hindi ba't gano'n naman ang mga lalaki?
Susunggaban kung sino ang bakanting mapunan lamang ang makamundong pangangailangan ng mga ito. Ang tumikim ng ibang putahe ay nasa dugo ng mga Korimao. Mabilis na sumalungat ang kabilang bahagi ng isip niya. Oh God, what she was thinking wasn't right. Hindi naman lahat ng lalaki ay kagaya ng iniisip niya. Her father was faithful to her mother, na kahit pumanaw na ang mama niya ay hindi naisipan ng papa niya ang maghanap ng papalit sa pwesto ng ina, higit ang muling magmahal ng ibang babae. Para rito, nag-iisa lamang sa puso nito ang mama niya, silang dalawa. At nararamdaman din niyang hindi ganong klaseng lalaki si Froilan, na hindi ito katulad ng iniisip niya. Pero hindi ba't nakita na niya ang mga ebidensyang nagpapakatotoo sa kutob niya? They were sleeping in the same room, sharing the same bed, and she skipped the thoughts in her mind. Hindi niya gustong isiping may katalik na ibang babae ang binata bukod sa kanya. And she saw them kissing a while ago. Anong dapat niyang isipin kung ganon? Nalilitong napahigbi si Rina. Buong araw itong walat kasama si Tricia sa Manila. Ni hindi man lang ito nag-abalang tawagan siya o magpadala man lang ng mensahe. At paano siya nakakasiguro na meeting nga ang pakay nito sa Manila? Hindi kaya paraan lamang iyon ni Froilan upang makalabas sila ni Tricia. At dahil narito na ang totoong katipan nito ay wala na siyang silbi sa binata. She was nothing to him. Now that's Tricia with him. Eh ano nga bang kinakagalit niya? Ang babaeng iyon ang totoong kasintahan at minamahal ni Froilan. Bakit siya ngayon nagdaramdam? Wala siyang karapatan dahil wala naman silang relasyong matatawag ni Froilan sa isa't isa. Sa madaling salita ay hinalili lamang siya ng lalaki habang malayo ito sa nobya. Para usan, bed comforter, keep woman future mistress, maybe. Ano bang dapat niyang itawag sa sarili? Mga agaw? Sigaw ng isip niya, hindi. Mariin ni Reyna ang pag-iling. Kahit sa pakaisipin maging kabit ay hindi niya nanaisin. Hindi niya gustong makapanakit ng damdamin ng kapwa niya babae. Hindi niya maatim ang sakta ng damdamin ni Tricia kahit lantararan ang hindi nito pagkagusto sa kanya. Ngunit hindi pa ba nananakit sa damdamin ng babae ang pagpatol niya kay Froilan? They are engaged to be married. And yet she let herself sleep with him not only twice. Oh God, hindi niya alam. She doesn't know na may kasintahan si Froilan. Hindi niya sinasadya. Mas lalong hindi niya sinasadyang mahalin ng lalaki. Napahagulhol si Rina sa pakaisipin ng bagay na iyon. Pero kaagad din niyang sinikil at tinakpan ng sariling bibig nang maulinagan ang malakas na halakhak ni Tricia at ang pilit na pagsaway dito ni Froilan mula sa labas ng silid niya. Ang sunod niyang narinig ay ang malakas na pagsara ng pinto sa kabilang kwarto. Lalo siyang napahagulhol sa pakaisiping magkasama na naman ang dalawa sa loob. The jealousy was already consumed her whole system as she couldn't think of anything good. The pain hammered inside her chest as if her heart was burning a hole in her chest. And every time she think of them together and alone inside the other room left her with nothing but ashes. Napahagulhol si Rina muli. Lalong tumindi ang kirot na namamahay sa loob ng dibdib niya. Pakiramdam na Rina ay pinipiga iyon sa sobrang sakit. Could this be the price of loving the man who's getting married? Pagkaraan ng ilang sandali ay naramdaman niya ang paggalaw ng seradora ng pinto ng kanyang silid. Someone was trying to open her door. She held her breath as she forcefully stopped herself from crying. She locked her door, but didn't bother to place back the small cabinet to block it like what she did the other night. Makalipas ang ilang segundo ay bumukas iyon pero muli rin sumara. Halos hindi siya huminga habang papalapit ang mga yabag sa kama. Hindi siya gumalaw at mariin din niyang ipinikit ang mga mata upang isipin nitong natutulog na siya. It was Froilan. Sigurado siya roon.
ito lang naman ang may access sa lahat ng mga master keys sa buong kabahayan. And she could smell his familiar scent as well. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.